Isang Korean home naman ang natagpuan natin dito sa Monterrasas subdivision dito sa Tuding, Itogon, Benguet. Guys, sobrang excited ako ipakita sa inyo. Tara, samahan niyo po ako. Let's go. Dito po makikita nyo, merong maliit na bridge at sa ilalim po nito ay may mga catfish. So ang sabi po ng Korean homeowner, yung seller natin, sabi po niya lahat na makikita nyo rito, siya ang gumawa. So siya nagtanim niyan ng mga halaman at siya rin ang nagpapalaki nitong mga isda. Meron siyang aso na galing sa Korea. Tapos halos lahat guys na makikita nyo sa bahay na to, imported pa galing sa Korea at sa ibang bansa. So guys, simulan natin dito. Ito yung facade ng bahay. Makikita ninyo, ang cladding po natin ay puro kahoy. Mapapansin po natin yan. Tapos naka-shingles po siya. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga bubong, naka-shingles. Usong-uso sa Korea. And then, dito makikita nyo, may mga fresh na prutas dito na nakatanim na siya mismo, yung may-ari mismo, ang nagtanim. Mamaya, guys, kapag makita natin siya sa loob, pwedeng bumati tayo sa kanya. Mag-isa na lang po yung may-ari dito. Mag-isa po niya dito sa Pilipinas sa ngayon. Yung asawa niya at pamilya ay nasa Korea na. So, ang reason kung bakit niya binibenta ito ay dahil gusto niya nang bumalik sa Korea. Kung ako nagkakamali, almost 20 years na po siya nakatira dito sa bahay na ito, kung kaya naman gusto niya nang ibenta. So, ito po, makikita nyo, meron tayong car garage dito na pwede natin ipasok yung sasakyan. Siguro kapag mahilig kayo sa sasakyan at gusto niyo na mas malaking parking, pwede niyo pong pwede niyo pong i-construct pa ito na gawing parking space pa. Siguro magiging 3 parking spaces po ito, 3 or 4 car garage. Kung isasagad po natin doon at isasagad natin hanggang dito sa may fence po natin. At mapapansin nyo, marami talagang mga halaman. Meron po tayo ditong tangke ng tubig. Pwede nyo pong lagyan niya ng mas malaki pa. Dito po sa may banda rito, meron po tayong access guys. Papunta ng first basement natin and second basement. Ito pong bahay na to ay 4-story. Mamaya, mapupuntahan po natin yan. Pero para makita nyo lang po na mas malapitan, ito po yung gilid ng bahay. Makikita po natin puro wood cladding po yung mga yan. Tapos mga shingles, mas makikita nyo po mula rito. At sa loob po ng bahay makikita nyo guys, puro wood claddings din. Yung mga sinaunang bahay na nakikita natin dito sa Baguio City, na napakaganda, na hinahanap-hanap natin, andito pa rin po yun. Guys, ang daming mga kalamansi, may mga dalandan, catfish dito. Ito mga Korean plants daw po itong mga ito. Yung mga sili at yung ginagawa po nilang mga kimchi ay tinatanim po niya dito. So may maliit na greenhouse niya. So wow. Oo nga no, medyo kakaiba nga yung mga sili nila. So dito po siya.
Kapag kayo po yung tipo na gusto nyo nang mag-retire at tumira dito sa Baguio City, ito pa yung matatagpuan dito sa Monterasa Subdivision kung saan napakalamig. Ito po yung entrada ng bahay. Mapapansin po natin. Yung mga um, yung mga kisame po natin ay kahoy talaga. At mapapansin nyo po rito sa kaliwa ko, may napakagandang view po dito ng bundok. Bundok, napapalibutan po tayo ng mga pine trees, ang mga bahay sa paligid. Since ito po ay nasa subdivision, ay talagang magaganda rin, katulad ng bahay na ito. Ito po siya. Sa malapitan, ito po yung sinasabi ko sa inyo, na kahoy. And then, marami pa pong mga iba't ibang gulay ang nakapaligid dito sa property na ito. Patatanaw po natin mula rito, sa spot na ito. So ito na po yung main door natin. Pasukin po natin. Let's go. Guys, mapapansin nyo dito, welcome to the house. Mapapansin nyo po rito, carpeted po to. Ito pong buong sala natin. At halos siguro mga 80% ng bahay may carpet. Dito sa first and second floor. Mapapansin nyo po itong mga furniture na ginamit nila. Sabi po ng may-ari ay nasa more than 15 years na itong mga furniture na ito. Pero halos kapag titignan po natin ay napakaganda pa rin ng kalagayan niya. Yung condition ng mga furniture. Dito po, kanina may malakas na apoy. Itong fireplace natin. Sa basement sa baba, makikita nyo po, may kapareho na fireplace doon na buhay. Guys, wala akong naamoy na usok. Halos walang usok na lumabas mula ron sa fireplace kanina. Kaya mapapansin po ninyo kung gaano kaganda yung pagkakagawa ng fireplace. Talagang humihigop po siya ng usok. Napakaganda. Yung may-ari po nito ay napakahilig sa golf. Kung kaya naman mapapansin nyo po, ang dami po niyang napanalunan ng mga golf tournaments dito sa Baguio City. Kilala siya dito bilang isa sa pinakamagagaling na players ng golf. So ito po yung sala natin. Dito nila nilagay yung television nila. Hindi ko po alam kung paano nyo po gagawin sa balang araw. Pero pwede nyo rin pong ito na mismo yung arrangement natin someday. Kapag kayo po nakabili ng bahay na ito. So guys, dito po sa likodan ko, mapapansin po natin, meron po napakagandang view. Pine trees, Blue Ridge Mountain, at nature. Napakaganda. Ang dami po mga cordilleran fern mula rito na nasa silip po natin. Dito naman po sa may banda rito, makikita po natin yung ating dining. So, good for 8 po itong dining table na ito na nalagay nila. Mapapansin nyo, very comfortable. At dito po, meron pa po silang nilagay na another table, good for 4. At ito na nga po, yung sinasabi ko kanina. Ito po yung mga trophies ng may-ari na sobrang dami niya na panalunan na golf tournaments. Alright, dito po meron tayong double door na refrigerator. Galing pa siguro to ng Korea. Kaya ganitong style. Zypel. Hindi ko alam yung brand pero malamang galing ng Korea yan. So guys, dito po meron tayong bar. Tapos dito, syempre, sa likodan ng bar, meron po tayong mga lalagyan ng mga wine at ng mga alak. Dito po sa likodan ko, andito naman po yung ating kitchen. Let's go. Wow. Old houses. Old Baguio houses, di ba? Kahoy pa yung mga ginagamit sa, ngayon kasi puro plywood na or plyboard. Dati kahoy pa yung mga ginagamit sa mga cabinets natin. Dito po mayroon tayong pantry. So ganyan po, dito po nila ni-store yung mga pagkain. Meron po tayo ditong ano to? Oh, freezer? Or ano? Parang Korean maker. Kimchi storage. Kimchi. Oh, parang kimchi storage. Parang dito na nila ginagawa natin i-store siya. Di ba yung kapag kailangan mo kasing i-store yan na matagal, yung kimchi. So ito na po yung guys, yung mga appliances and furniture dito kasama na po sa binibentang bahay.
kung kaya naman lahat na makikita nyo ay kasama na sa binibili ninyo. So guys, papakita ko lang kung gaano kaluwag. Diyan lang po kayo. So ando po siya. Bago tayo umakyat ng second floor, pasukin muna natin ang room dito sa may banda rito. May guest room po tayo. Guest room. Ito pong makikita nyo ay carpeted pa rin po siya. Puro mga kahoy ang paligid. Pero hindi po siya nangangamoy ng amag. Wala akong naamoy na amag. Medyo luma na tong bahay, pero wala akong naamoy na amag. Meron din po siyang sariling toilet and bath dito, guys. Okay, with heater. Meron siyang simpleng lavatory and water closet. Alright? Yan po yung guest room natin. Pupunta naman po tayo sa second floor ngayon. Okay, let's go. Carpeted pa rin ang hagdanan natin, kung mapapansin po ninyo. Meron pong dalawang room dito at pareho po silang malalaki. Simulan na po natin dito sa may master bedroom. Let's go. Ito pong master bedroom, dito po nakatira dito po nag-stay yung seller. Mapapansin nyo po, meron po ditong napakalaking super king size bed. Ito po ang sabi niya, kapag i-convert daw po sa Philippine peso, ang pinagbili niya noon dito, aabot po ng more than 1 million peso. Ito po ay nire-recline. So, meron po ditong pinipindot para ma-recline. Tapos may heater din, tama? Yun yung sabi niya, no? May heater din. At napakarami ng feature pa na iba. So, magagawa niyo po yan sa pamamagitan ng control na ito. Alright? And then guys, siyempre carpeted pa rin po dito at meron kang napakagandang view ng bundok, pine trees, kagaya ng lagi kong sinasabi. Yung common na hinahanap-hanap natin dito sa Baguio City. Nandiyan po yan. At meron po tayo ditong walk-in closet. Walk-in closet po tayo dito. Siyempre, yung mga golf clubs ng ating golf champion. Tapos meron po tayo ditong sariling toilet and bath. Ito po yung master toilet and bath natin. Okay? Then, papasok po tayo sa third bedroom. Kasi meron tayong isang bedroom sa baba, yung guest room, tapos pangatlo na po ito. Pangatlong bedroom na. Dito po, mapapansin nyo, meron po ditong couch. And then, grabe ginagawa lang na yung mga napanalunan as champion. Ginagawa lang, nandyan lang, di ba? Sa kanya, nakadisplay na sa cabinet yan. Meron po tayong napakaluwag na cabinet. Mula dyan, hanggang dito. Tapos, meron po tayo ditong dalawang single bed na pinagtabi. So, ito po, napapaligiran po tayo ng kahoy. So, kahit yung floor natin, kahoy. In-emphasize ko po lagi yung kahoy kasi konti na lang po kasi ang ganun ngayon. Dito sa Baguio City kasi nauso na yung WPC, PVC. Kaya naman, bihira na makakita tayo sa mga bagong construction ngayon ng bahay na kahoy yung ginagamit. Siyempre, ang mga PVC, ang mga WPC, ginagaya lang naman nila yung kahoy. Kasi nga, mas mahal ang kahoy, konti na lang ang pwede mong pagkuhanan. Kaya yan, makikita nyo. Sobrang ganda ng gawa dati nung panahon na ginawa itong bahay na ito. Kagaya nito, mga kahoy. Alright, pupunta po tayo guys sa first basement. Let's go. Meron din pala itong, kung gusto mong isara, meron siyang divider. See? May divider siya. Dito po, meron pa po tayong 1, 2, 3, tatlong bedrooms pa. So, ibig sabihin,
Pag natapos natin to, 6 na bedrooms na po yung napunta natin. Simulan na po natin dito. Ito po yung first bedroom. Mapapansin nyo, maluwag. Guys, tingnan nyo naman ang floor. Naka-parquet ka. Kahoy pa rin po yan. Parquet floor. Dito po may sliding door. Papalabas po ng bilyaran dito sa entertainment room nila. Tara, silipin na natin. Pero bago yan, guys, doon ka muna. Yani. Makikita nyo po dito, ito po yung second na gumagana na fireplace. So, kadugtong po yan nasa taas. Mapapansin nyo po, napakaganda. Naka-bricks po yan. Bricks po yung mga ginamit. Siyempre, meron ka ditong queen size bed. At meron ka ditong maliit na upuan. Isang single na upuan. Dito naman po, paglabas po natin na sliding door mula sa room na yan, makikita nyo po ang bilyaran. Entertainment area. Guys, ito, nakaka-intriga lang, no? Kasi, mapapansin nyo po, yung bilyaran nila, walang butas. Yung sa atin kasi may 6 na butas, di ba po? Meron dito, meron doon. 6 na butas. Sa kanila, ito daw po ay galing pa ng Korea. Napakatibay. Makikita nyo po, parang bago pa rin. Very well maintained, pero matagal na po dito. In-import pa ito from Korea. Kaya wala po siyang butas. Korean billiard table po ito. So, hindi ko pa alam laruin. Pero kung sakali man napakagandang feature kasi hindi sa lahat ng bahay nakikita natin yung ganyan. Dito naman po, makikita nyo, ito po yung traditional na lutuan nila sa Korea. Mapapansin po natin dito, merong mga hindi ko maintindihan pero sabi nila, dito daw niluluto yung mga Korean food. Siguro yung kimchi dito na rin niluluto. Mas gustong-gusto nila guys, yung mga lutuan na gumagamit pa rin ng panggatong. Mapapansin po natin dito. And syempre, pag tinanggal po natin to, kung ako ang magiging may-ari nito, papagawa ko po to. It's either gagawin ko po ng bintana or basta gagawin kong open pa rin ito, pwede mo pa rin i-open. Alright? Then, dito po, mapapansin nyo, doon po tayo galing kanina. So, yun po yung tangke ng tubig na sinasabi ko kanina. Pagbaba po ninyo dito, ito po yung ma-access po ninyo. Oh. May deep well din dito sa kaya maliit lang ang tangke. Guys, napaka-importante dito sa Baguio, yung meron kang source ng tubig. Nakalimutan namin sabihin kanina, dito po sa bahay na ito, meron siyang sariling deep well. So, yung tubig, kinukuha nila hindi sa Baguio Water District, kundi sa sarili mong deep well. Pero, syempre maganda pa rin yung mayroon kang connection ng Bawadi, kaya naman meron pa rin silang connection. Pero hindi nila laging ginagamit. Alright? Let's go. Uy, may refrigerator pa rin. Gumagana ba ito? Tignan niya natin. Malaking ref, pero luma na. Okay, papasok po ulit tayo dito sa bahay. And then guys, mapapansin nyo po dito, ito na po yung mga 4th bedroom. And the 5th bedroom, ito po siya. Mapapansin nyo po, kahoy pa rin, napapaligiran pa rin siya, pero syempre nilagyan po nila ng mga wallpaper. Ganito po, meron po tayong queen size bed dito at meron din po siyang sariling toilet and bath. Hindi gumagana yung ilaw, pero may sarili siyang toilet and bath, guys. Meron din siyang actually sink dito. Parang mini kitchen. May lutuan ka rin. Kaya meron kang nakaabang na exhaust. Kung mabibili po ninyo to at meron kayong time na ipagawa, napakaganda po nito. Konting hilamos lang ang sabi nga nila. So, pang-5 na po yan. Ito na po yung pang-6. Sixth bedroom. Mapapansin nyo po rito, meron po ulit mga couch. Meron po tayong napakalaking lamp dito, standing lamp. At mapapansin nyo po, puro kahoy po ulit ang ginamit. So, yung cladding niya sa wall, puro
kahoy kagaya nito. Mga kahoy po siya. At dito po ay may sariling toilet and bath. Common po ito. Mapapansin po natin, gumamit po sila ng marbles. Wow. Sa ngayon, wala na halos gumagamit ng ganyan, pero naka-marble po itong toilet and bath na ito. Alright? And then, meron pa po ulit tayong isa pang floor. Teka, saan nga bandaan nung isang floor na yan? Magpapatulong po tayo sa kanila. Okay? Babalik po tayo sa may first floor. And then, magpapasama tayo sa baba. Hi, Mr. Kim. Can we go to second basement downstairs? Second basement. How to go there? How to go to the second basement? Guys, this is Mr. Kim. Siya po yung owner. Siya Yeah. Korean. Talagang legit na Koreano po siya. So, matagal na po siya rito. Sa second basement, punta po tayo dun sa pinakababa. Okay? Let's go, guys. So, mula rito sa main door, pupunta tayo sa second basement. Let's go. Ito, pwede ko fast forward na lang to. Okay guys, dito yung mga panggatong natin sa fireplace natin. Dito meron pa po tayong storage. Papansin niyo po, storage pa yan. And then, dito yung daan papunta sa second basement. Guys, pwede nyo pa itong taniman ng mga gulay. Oops, watch out. Ito po yung second basement natin. Ito na po yung pinakabababang floor. So kung sa taas, meron po tayong 6 bedrooms. Dito po mapapansin nyo, meron pa pong additional bedrooms dito. Meron pang 2 actually na bedrooms dito. Pwedeng driver's quarter, pwedeng maid's room. Kayo po, bahala po kayo kung saan nyo to gustong gamitin. Pero dito po, meron pa pong bedrooms. Dito po yung isa. Papansin po natin. At dito po yung toilet and bath niya. Hindi ko magana yung ilaw. At dito naman po, yung another bedroom. Okay? Decente naman yung ano niya, yung floor area. Maluwag naman din po. Dito po, pwede pa natin gawing sala. Hanggang doon. At meron pa po uling balcony dito. Kasi mas ma-appreciate nyo yung ganda ng paligid. Mapapansin po natin, sobrang tahimik po dito. Sobrang natural at napapaligiran ka talaga ng napakadaming mga puno at mga halaman. Ang ganda, yan yun. Diyan ka. Diyan ka sa part na yan. So, guys, mapapansin nyo dito yung mga kakaibang pine trees na parang Christmas tree. Tama-tama ngayong Christmas. Ganda. So, sa palagay ko guys, nakita nyo na lahat ng parte ng bahay. So, pag interested po kayo sa property nito, maglalagay po kami ng number dyan sa baba. O di naman kaya link kung saan pwede po kayo mag-inquire. Kapag nanonood po kayo sa YouTube channel namin, huwag nyo pong kalimutan na mag-follow. At i-click na rin yung bell button dyan sa baba para lagi po kayo ma-notify kapag may mga bagong video ko kami na katulad nito. This is Roma John Yoso, your real estate broker. Bye-bye!